beloved Boss Mike Cervera. Eto na, mga kababayan. Nako, Sara Duterte, pinaiimbitahan na ng Senado sa impeachment niya bukas. Sabado, Linggo, bukas, mga kababayan. Sige, pakinggan natin. Ng impeachment court si Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial sa Lunes. Ano-ano nga ba ang mga aabangang mangyayari sa pagsisimula ng paglilitis? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Yan na. Gugulong na sa July 6 araw ng Lunes ang impeachment trial laban kay Vice President Duterte. Itinakda ito ng alas 2 ng hapon kasabay ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Si Senate President Alas 2 ha. Alas 2 ay tiyang ha. Alas 2. Grabe naman kayo. Samahan nyo naman. Ayaw nyo magsipag-like. Magta-3,000 na tayo. Hindi pa rin kayo nagla-like. Sinusolo nyo lang ako eh. Di ba no? Ngayon, sige tuloy. Alas 2 daw po. Arwin Lucre. Late. Sa mga late. Lea Bautista. July 6. Oo nga. Biyahe na si Inda. Nako! Tuloy. Gatchalian ang magsisilbing presiding officer. Sa opening day, babasahin ng clerk of court ang pre-trial order. Dito nakasaad ang rules of engagement, timelines, at ano ang gagawin sa sangkaterbang ebidensyang hawak ng magkabilang panig. Grabe no, kung sangkaterba talaga no. Sangkaterbang ebidensya. Ibigay rin ng paunang appearance at statements ang House Prosecution Panel na kanabibilangan ng 11 mambabatas at ang defense team ni VP Sara Duterte. Kabilang sa aabangan na matalakay sa Lunes ay kung pagbobotohan ng impeachment court na buksan ang kahon na naglalaman ng sensitibong bank record ni VP Sara at asawa niyang si Attorney Maneses Carpio. Ay, nako, buksan nyo yan! Baka gusto nyong Baka gusto nyong maging pula ang EDSA pag hindi nyo binuksan yan. Mga kababayan, buksan dapat. Nako. Ito yung kinatatakutang maigi. Di ba? No, naka-blue si Argo sa kabila. Di ba? Syempre. Di ba no? Argo, sige na. Ano mo na si Arnold Lopez, Ikaw talaga. Kayo, mga kababayan, tatanungin ko kayo, tatanungin ko kayo. Bakit kailangan ito hadlangan pa? Bakit hindi na lang buksan? Di ba? Buksan nyo na lang para malaman na natin kung ano bang katotohanan dyan. Sino ang, ito tanungan natin, Kasi talagang pinipigilan ito ng kampo ni Sara, Para bang, sila, yung hapit na kailangan ay dapat wag mabuksan ito. Ito to. Yung pala uunahin pala itong pagtatalunan dyan sa Lunes. Ang pinagtataka natin bakit kaya? Anong meron dyan sa mahiwagang, di ba? Ang mahiwagang mensahe. Baka naman merong mahiwaga talaga dyan. Di ba? Kung kayo ang tatanungin, ano gusto nyo? Mabubuksan o hayaan na lang? Total naman, sabi naman nila, marami naman daw silang ebidensya. Kailangan pa bang buksan ito? Kayo kapag tinanong taong bayan, ano ang inyong hatol sa box? Bubuksan o hindi? Sa mga gusto mabuksan, press 1. Sa mga hindi, hayaan nyo na yan. Di ba? Hayaan nyo. Di ba? No. Press 1, Naku, ang dami. Nag-press 1, mga kababayan, Buksan ang kahon, press 1. Buksan. BIR, bat tax, alaka. Open the box. Sino pa? Buksan. Buksan daw, mga kababayan Kita nyo, no? Bakit kasi kailangan itago pa ni Sara yan? Sara, wag mo nang itago sa amin. Alamin, ewan ko ba?
Pwede naman kasing buksan na lang para matapos na. O ano bang meron dyan? Baka naman nandyan yung tibak na hinahanap ni Digong. O baka naman punong-puno ng brief ni Sara Duterte yan. Buksan utak ni Sara. Dali babe siya no. Giit kasi ng kampo ng bise, sakop ito ng bank secrecy law. Di ba? Albert Shua. Shout out sa iyo. Christopher Tomas. Jane de Los Santos. Shout out po sa lahat ng mga bagong dating ha. Ano sabi? Nawala tuloy ako. Ang kahon na naglalaman ng sensitibong bank record ni VP Sara at Nako. asawa niyang si Attorney Maneses Carpio. Nako. Giit kasi ng kampo ng bise, sakop ito ng bank secrecy law. Yo. 72 araw naman ang nakaschedule na paglilitis. Yun ang depensa, sakop daw ng bank secrecy law. Oo. Dapat yan, baguhin talaga yung bank secrecy law na yan Dapat walang ganyan no? Na kailangan mapigilan nitong mga kayamanan ng mga politikong ito di ba? O kung ayaw mong kasi ito opinion ko lang, mga kababayan, sana itama nyo ako kung mali. Bilang ikaw ay papasok sa lingkod bayan, di ba dapat transparent ka sa lahat ng meron ka? Di ba dapat walang pigil, walang kontrol? Dapat parang dyaryo ng ano ba yun, Abante Cerex, na pwede mong basahin lahat, di ba, mga kababayan? Dapat walang tinatago kahit na anong bagay. Sa bangko man yan. Maliban sa mga pribado. Kung pribado ka, halimbawa, Sara Duterte, pribado ka. Pwede, pero ang tatandaan mo dapat, huwag kang sasama. Huwag kang makikijoin sa isang public servant, politiko, kung ikaw ay pribadong tao. Kasi, madadama yung bangko mo. Di ba? Dapat ganon. Halimbawa, mga kababayan, para mas madali. Di ba? Ayan, matik na waiver. Hindi na kailangan ng waiver. Kahit tayo, kapag ka public servant ang may-ari ng account, pwede tayong kumuha ng statement of account. Di ba? Kasi pag-aari ka ng publiko once na nahalal ka bilang lingkod bayan. So kung merong account number, hindi ka na maghuhulog doon. Kasi ang bangko na yan, pwede kang kumuha ng record kasi nga, di ba, ikaw ay public servant na, dapat ganon. Hindi yung itatago pa, paano yan kung may ganyan-ganyan? Pwede talaga na makapagnakaw ng makapagnakaw kasi merong bank secrecy law. Baguhin yan. Ang kailangan, lahat ng mga public servant ay bukas sa lahat ang mga bank accounts. Ngayon, meron naman yung iba. Kakausapin yung mga kaibigan, kakausapin yung kung sino-sino. Sasabihin nun, pare, pwede bang pagamit ng pangalan? Pero ako yung may-ari neto mahirap yun. Kung makita niya, di ba, na malaking pera yung pinapasok mo dyan, wala kang magagawa, oras na winidraw niya yun. Kaya bibihira din yung tatangka na gagamit ng ibang pangalan na kamag-anak na totoo. Hindi ngayon kasi tulad nung panahon ni Erap, merong Husipidal account, di ba? Husipidal, hindi totoong tao. Walang pagkakaiba yun sa ginagawa ni Sara. Si Sara kasi, mga kababayan, sanay sa pamimeke. Tingnan nyo. Yung mga pamimeke ng mga pangalan, sila Mary Grace Piatos, sila Chippy McDonald, mga ganon. Sanay si Sara dun Kaya malamang si Sara, magnanakaw yan! Di ba? Magnanakaw talaga si Sara. Pinakamahaba ang ilalaan sa pagtalakay sa alegasyon ng misuse of confidential funds Grabe, na mahigit 31 trial dates. Grabe, misuse.
of confidential funds, tatalakayin at merong tatrial na 31 trial dates, grabe. Unexplained wealth, ito ho mga kababayan yung hindi maipaliwanag na mga kayamanan, pera, pag-aari, ari-arian ni Sara Duterte, at 11 trial dates, grave threats and alleged assassination plots laban kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa Marcos. Dapat si Martin na lang kasi, wag mo nang dinamay yung mag-asawa. DepEd, corruption allegation. Naku, grabe. Tagal nito mga 2 buwan na. 2 buwan mga kababayan ito. 2 buwan kung araw-araw sila magta-trial. 2 buwan. 12 para sa unexplained wealth, 11 para sa grave threats at umano'y assassination plot, habang 8 sa aligasyon ng korupsyon sa DepEd. Lunes, Martes at Miyerkules ang schedule, pero maaaring ma-adjust dahil sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong buwan. Sorry. Sabi ni Manong Bongbong, pumunta daw ako. Dapat, Boss Mike, kada project ng bawat department ay sinasa publiko ang detalye. Oo, sinasa publiko at budget para mabantayan ng nagagawan pa rin nila ng paraan. Makikita niyo yun sa website ng mga ahensya, yung mga proyekto na yan. Naka-publiko po yan. Di ba? Yun. Ito na. Tuloy. Wag mo nang intindihin na Pilipino, wag mo nang intindihin yung mga bobo yan eh. Magiging mahigpit naman ang seguridad sa Senado. 61 upuan lang ang ilalaan sa publiko para makaupo sa plenaryo. Nako. Sa linggo, pwede magpa-register ng slot sa pamamagitan ng Senate's Visitor Management System. 2/3 majority naman ng halal na 24 na senador ang kailangan para sa paghahatol. Nako. Pero sa ngayon, bawas na ang bilang ng Senate roster dahil sa pagtatago ni Senador Ronald De La Rosa at pagkakakulong ni Senador Jinggoy Estrada. Wait! Meron pang mababawas. Meron pa. Si Marcoleta pa. Mababawas si Marcoleta. Di ba? May kaso sa Sandigan Bayan. Walang piyansa. Plunder. Nandyan pa ba? Buhay pa ba si Purong? Ewan ko. Hindi na nagpakita. Baka nagngangawa-ngawa na yun. Tuloy. Kaya pinalulutang ng House Prosecution na imbes na 16 na boto ay maging 12 o 15 na lang ito base sa 2/3 ng nakaupong senator judges. Bagay na inaasahang haharangin ng kampo ni VP Sara at posibleng umabot pa ang laban hanggang Korte Suprema. Mga kapatid, mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Kita mo? Ito si Saldi ko naman. Lagi naman ganun. Kahit saan naman may ganyan. May bago pa ba dyan? Alam mo naman ang ugali ninyo ng kayong mga DDS kahit naman saan kayo dalhin eh. Kapag kayo mga balasubas, walang iya, kahit pa kayo dalhin sa Mars, sa Pluto, kahit pa sa Moon, balasubas talaga kayo. Oo. Wala nang bago dyan. Pag balasubas, balasubas. Grabe, no? Ano masasabi nyo dyan, mga kababayan ko? Yari ka ngayon, Sara. Delikado ka, Sara. Delikado si Sara dyan. Tandaan nyo, mga kababayan, itong mga senador na yan, poprotektahan nila, hindi na si Sara. Ang poprotektahan nila ay yung pong kung ano ang boses ng taong bayan, mga kababayan. Yun ang titignan nila ngayon. Hindi na si Sara, kita nyo, si Digong, wala rin silang nagawa. Wala silang nagawa kay Kibuloy, walang nagawa kay Digong. Lalong wala silang magagawa kay Sara, Josie Tango. Kung hindi, susundin nila yung kanilang mga konsensya dyan. Hindi lang yung konsensya pala, wala pala silang konsensya. Susundin nila yung sigaw ng maraming taong bayan. Kapag ka nakita nila na talagang alanganin,
pag nakita nila na alanganin yung kaso ni Sara na tiyak na sila ay mapupulaanan ng taong bayan kapag sila ay bumoto ng guilty. Nako! Mayayari sila. Ganun din naman. Kapag ka nakita na wala naman palang kasong maayos, kulang-kulang ang sinampang kaso, mapupulaanan sila kapag ka, ginilty nila. Kaya tayo magbabantay. Kaya nga ang taong bayan, ang mga vlogger, sana ma-aproban na, magbabantay po dyan sa isinasagawang pagdinig dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte. Yung mga vlogger pupunta dyan. Lakas, Sara Duterte, yari ka. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!